pa to, mga kababayan. Ito, pumalag si Speaker Martin, mga kababayan, doon sa ibinibintang na mag-asawang Diskaya na sinasabit ang kanyang pangalan. 'Di ba? Pinangalanan siya. Ito na nga po yung binabanggit dito sa video. Pero ito ay hearsay. Ano po ang sabi ni Speaker Martin, mga kababayan, dito po sa kanilang mga pahayag? Sabi ni Speaker Martin ay ganire. Teka lang po Ayan. Sabi dito ni Speaker, malinaw na ginagamit or ginamit hindi para sa katotohanan kundi para sa paninira. Biniweltahan ni House Speaker Martin Romualdez iba pa pala to, mga kababayan, sorry. Na-advance ko masyado. sorry. Dito po pala tayo. Sabi niya dito, I have never and I will never accept a bribe. House Speaker Rep Martin Romualdez said in a statement on Monday that the Diskaya's allegation are false, malicious, and nothing more than name dropping. Kasi nga hearsay Diba, Ma'am Jenna Calonia? Walang sino man ang kayang manuhol sa akin. Let us not allow lies and name dropping to destroy reputations or weaken faith in Congress, mga kababayan. So dito si Speaker Martin ay pumalag. Hindi po siya pumayag doon sa kanilang mga pagbibintang. Ngayon naman, mga ka-GP Natics, ay dagdagan natin yung kumpleto na payag ni Speaker. Ito ay talagang ayan Ay, bakit article pa rin lumalabas? Photo na. Article. Ayan. Sabi ni Speaker, I cannot. Statement of Speaker Martin G. Romualdez on today's Senate hearing. I cannot and I will not allow lies and name dropping to pass unchecked. The claim in the Diskaya's couple's affidavit that my name was used for commission is false, malicious, and nothing more than name dropping. Let me be clear. Wala akong kinalaman, wala akong pahintulot, at wala akong basbas sa mga ganyang gawain. Sabi ko nga, mga kababayan 'di ba? Etong binabanggit sa video kanina ay talagang hearsay. Sa madaling salita, madaling lusutan. So dapat ang ipinakita dito ng mga Diskaya, Ma'am Sally Santos, salamat. Kung talagang may kinalaman itong si Speaker Martin, dapat personal, first hand, sabi ko kanina, at kailangan may dokumento. Pero ang tinuturo lang niya ay yung pagbabanggit ni Kong Rillo, pagbabanggit ni yung kanina ni Kong Jong, John, mga kababayan, o kung sino ba yung Poncio Pilato na yon, 'di ba? Na binabanggit daw na lahat ng mga proyekto nila ay kay Speaker daw at kay Saldico. Mga kababayan, 'di ba? We can easily deceive someone by using or name dropping. Sabihin mo, eto kay presidente to, lagot ka kapag umatras ka. 'Di ba? Marami naman ganun na nanggagamit, mga kababayan. Sabi rito, Congress debates and approves the budget. It does not release funds. It does not implement projects. That is the sole duty of the executive and agencies like the DPWH. If anyone invoked my name, they did so without my knowledge and without my consent, at kung ginawa nila yon para kumita, sila ang mandaraya at sila ang dapat managot. Ayun, mga kababayan, lusot to. Palagay ko lusot to. Hindi kasi siya yung nakausap ng mga Diskaya 'di ba? At wala silang permahan, mga ka-GP Natics. Ang talo dito, 'di ba? Yung walang maipapakitang ebidensya, lalabas yun na hearsay. And I say this with all honesty, I have never and I will never accept a bribe from anybody. Walang sino man ang kayang manuhol sa akin. Alam yan ng lahat ng House members. I am self-made and I have been blessed with the trust of the Filipino people. I do not need
and I will never allow myself to be corrupted by money that does not belong to me. Kung may nang abuso o gumamit ng pangalan ko para kumita, sila ang dapat managot kahit sino pa sila sa loob o labas ng gobyerno, but let us not allow lies and name dropping to destroy reputation or weaken faith in Congress. I will not allow falsehood to tarnish my integrity or the institution I led. Under my watch, we will clean the system, punish the guilty, and protect the people's money. Yan po ang pahayag ni Speaker Martin Romualdez. Mga kababayan, paano mo ngayon, kung ang mga diskaya, paano mo ngayon babanggain ito? Paano mapapatunayan, 'di ba? Na si Speaker Martin ang kumukubra diyan sa mga proyekto ninyo. Mga kababayan, kung wala kang maipapakita na ebidensya, kung wala naman kayong kasulatan, mahirap patunayan 'yan. 'Di ba, Ma'am Eva Hernandez? Oy, magaling na si Ma'am Eva. Salamat, nakita kita dito, Ma'am Eva. Diyan matatalo ang mga diskaya, mga kababayan. At sabi ko nga kanina, etong binabasa ng mga diskaya na to, parang planted. 'Di ba? To pointing fingers dito kay Saldico at maging dito kay Speaker Martin Romualdez. Bakit kanyo, mga kababayan, na ito ay pointing fingers? At pwede yan bumaliktad. Kapag halimbawa, si Marcoleta na po ay matatanggal sa Blue Ribbon Committee at mapalitan ng ibang senador na ngayon ay kasapi ng majority. Nga pala, bago natin pag-usapan yung ibang bagay, baka may nagtatanong sa inyo, mga kababayan, sino-sino ba yung mga bumoto kay Tito Zen? Para lang malaman natin, mga kababayan, sino yung 15 senators na yon? Okay. Ay. Okay. Ayan. Uy, ang liit ah. Ayan yung 15 senators, mga kababayan. Oh. So, pinamunuan syempre. Ang unang-una dyan na alam ko ha, mga kababayan, na talagang nagtrabaho ay itong si Mig Zubiri at itong si Loren Legarda. Yan sila. So ngayon, ang mga bumoto sa kanila, si Bam, 1. Pia Cayetano, 2. JB Hercito, 3. Win Gatchalian, 4. Risa Ontiveros, 5. Lacson, 6. 7 si Lito Lapid. 8 si Loren, 9 si Kiko Pangilinan, Tito Soto 10, yung dalawang tulpo 11-12, dalawang bilyar, mga kababayan, at isang Mig Zubiri. Yan ang mga bumoto pabor kay Tito Soto. Pero syempre, Tito Zen, huwag kang masyado magtiwala sa lahat ng kasama mo sa majority ha. Baka mamaya meron lang gagamit sa'yo dyan at banda sa uli, ikaw pa ang kanilang ilalaglag. Planted evidence, hindi pumasa, di ba? Bumoto ka rin, Sir Smokey. Ayan, mga kababayan, yung may mga ex, yan naman yung mga hindi bumoto. Wala po silang kaalam-alam. Di ba? Hindi dahil sa hindi sila bumoto, pero dahil hindi po nila alam, hindi pinaalam sa kanila ang nangyari, mga kababayan. Etong si Alan Peter Cayetano, walang alam. Si Bato de la Rosa nagulat. Yan yung content natin mamaya. Siyempre si Cheese, mga kababayan, si Jinggoy, si Bongo, si Marcoleta, si Aimee, si Robin at si Joel Villanueva. Alam nyo naman na busy sila doon sa kanilang hearing. GP, paano pa nangyari? Walang sumasagot kung paano nangyari or kung paano po nila nalapitan yung mga senador na hindi po nalaman ng Duterte Block. Siyempre, mga kababayan, palagay ko, dahil yung mga senador na yon na hindi po bumoto kay Tito Soto, mga kababayan, ay busy kanina. Palagay ko, doon lamang din nila, mga kababayan, i-finalize yung kanilang pagboto para tanggalin si Chis Escudero habang busy yung mga tanga.
Diba? Oh. Di ba, Ma'am Carmen Lee, nagulat si Babalina. Tapos may umaangal pa siya ngayon. Bakit naman kami ina-out? Uy, syempre, alangan naman ipaalam sa inyo. Di ba? Kasi pag pinaalam sa inyo, baka pigilan nyo. Oh, at isa pa, mga kababayan, bakit daw sila ina-out? Teka lang, ano bang ginawa nyo sa mga Senate minority nung kayo po ay nasa majority? Di ba tinatarantado nyo rin sila? Ang ginagawa nyo sa kanila ay pinapahiya nyo pa nga, pinagtatawanan nyo eh. Ano pang ginagawa nyo sa kanila? Oh, talagang nilalait nyo. Habang may session, may nagkakaroon ng interpolation, tawa kayo ng tawa sa gilid. Oh. So ngayon, baliktad na, mga kababayan, nakalusot. Oh. Tapos, syempre mga ka-GPnatics, bakit mo ba sinasabi na planted yung mga binasa ng mga diskaya kanina? Ito ay talagang naka-pointing fingers dito sa mga kongresista. Bakit walang napapansin or walang mga senador na nababanggit? Yan ang tatalakayin ko, mga kababayan. Pero ipanood ko muna sa inyo yung Senate investigation kanina. Oh. Ay. Ayan. Committee floated the idea of giving the contractors, particularly, an option to take advantage of the state Chache Breche. witness protection law, sapagkat napakalaki po ng problema ang kinakaharap ng bansa natin, particular na po dito sa mga flood control projects na talaga namang nakapagbigay ng alalahanin, hindi lamang alalahanin kundi galit sa ating mamamayan. Meron pong nagkusang loob na gustong magbigay na ng kanilang sworn statement at kinakailangan pong ipresenta natin sila. Kusang loob daw na nagbigay ng sworn statement. Oh! Huwag kami nek-nek mo, Marcoleta. Oh. Sapagkat ito'y ipinadala nila sa inyong lingkod, sa chairman of the House, sa chairman of this Blue Ribbon Committee. May I call on Mrs. Sara Diskaya to please present and read before us your sworn statement. Okay, eto na, mga kababayan. Sorry. Oh, tingnan nyo, nag-iba yung ambience nila ng mga diskaya. Kasi for sure ako, mga kababayan, may kumausap dito before this hearing. Okay? Before this hearing. May iba na yung nila, iba na yung aura nila, hindi na sila yung takot na takot. Pero si Curly, medyo kabado pa rin. Magandang umaga po sa mga kagalang-galang na senators Oo. at miyembro ng Blue Ribbon Committee, lalong-lalo na kay Senator Dante Marcoleta, Chairman ng Blue Oy. Ribbon Committee. Joint statement ng namin mag-asawa. So I will read partial and then my husband will also read the other half. Pansan nyo, wala nang kaba sa kanila, mga kababayan. Yung mukha nila ay hindi nakagaya nung ito ay ini-interpolate ni Jingo Estrada na nagkandalito-lito na, mga kababayan, at nasagot niya ng tama yung mga katanungan sa kanya. The sworn statement. So kami si Pacifico F. Oh, Diskaya lumakas ang loob. II and si Zara Rowena Diskaya, mag-asawang nasa tamang edad, parehong Pilipino. Number one, noong 2003, kaming mag-asawa ay tinayun ang kumpanya na pinangalan namin St. Gerard Construction. 2003, tandaan nyo to, mga binabanggit. Ipinarehistro namin ito sa DTI, Oo. nakakuha ng contractor's license at nagsimula na lumahok sa mga pribadong construction projects. Number two, kinalaunan nagsimula na rin kami na lumahok sa mga government projects. Okay. Natuklasan namin na hindi naging madali ang trabaho sa mga government projects. Madalas mahirap ang paniningil ng bayad at matagal bago kami mabayaran ng gobyerno. Number four, hanggang dumating ang pagkakataon, lumapit sa amin ang isang kaibigan na si Voltaire Claveria at inalok kaming magkaroon ng proyekto sa national level gamit ang aming lisensya.
Number 5, ipinakilala niya ang sarili niya na nagtatrabaho para sa isang congressman at nangakong kapag nagbigay kami ng pera ay makakakuha kami ng proyekto. Okay. Mga kababayan, nakita nyo yung timeline from 2003. Wala nang kasunod na timeline doon. Congressman na agad ang pinupunto nila. Sorry. Number 6, dahil wala kaming alam sa kalakaran sa pambansang proyekto sa gobyerno, nagtiwala kami at ibinigay ang lahat ng ipon naming mag-asawa. Sa kasamaang palad, niloko lang niya kami. Naglaho siya, dala ang pera naming mag-asawa. Nagpunta kami sa DPWH para i-report ang nangyari, pero hindi nila ito pinansin. Kahit ganon, hindi kami sumuko. Gusto ko pa rin gawin ng tama ang negosyo, kaya patuloy kaming sumasali sa mga biddings sa gobyerno. Sa kalaunan, ang kumpanya namin ay nanalo sa mga bidding sa mga proyekto sa national government sa pamamagitan ng patas na bidding. Ibinuhos namin ang lahat ng aming pagsisikap Walang para timeline. maipakita ang kakayahan ng aming kumpanya na mayroong maayos na paggagawa, Oo. dekalidad na resulta at natatapos sa tamang oras. Nagkaroon ng konting tagumpay ang St. Gerard Construction, kaya minabuti namin mag-asawa na mag-expand at bumuo ng ibang kumpanya tulad ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Interjection, Mr. Chair. What is the interjection? Salamat, Mr. Chair. Kailangan ko lang pong umakyat sa office sandali para sa isang pulong, but hopefully pagbalik ay nandito pa rin sina Mr. and Ms. Diskaya dahil meron din po akong mga tanong para sa kanila. Oh yes, Salamat make po, sure Mr. that they Chair. will be here for your Yun, question. yun yung nahalata ko kanina, mga kababayan, na wala na rin yung ibang mga senador dito na parang sige, bayaan nyo sila doon, tayo mag-usap-usap. Mr. Chair, point Yes. of order. Bakit hindi na lang tayo bigyan ng kopya ng sworn affidavit imbis na basahin nila niya so we can para himayin namin yung kanyang sworn affidavit. We will make sure that all the In order to members will save be time, given a copy, but the chairman is asking them to read it before us for the record. in order to save time, Mr. President, because we have been here since 9 o'clock. We already spent 2 hours and not even one of the senators have asked questions addressed to the resource persons present. I beg the indulgence of the good senator, but it is for the record. This is a sworn statement, at from this statement, kailangan dito sila matanong na mabuti. Proceed. Pakibilisan nyo lang para makatipid tayo ng panahon. Ngunit nung nagsimula ang makilala ang St. Gerard Construction, dumating naman Eager na eager si Marcoleta. ang panibagong pagsubok. Unti-unti na nagsilapitan ang mga district engineers at mga regional directors ng DPWH at mga chiefs of staff na mga mambabatas na nag-aalok ng mga proyektong sinasabi nilang pondo na mambabatas. Nung una, sinubukan naming labanan ng mga ito sa pamamagitan ng pagre-report sa DPWH at pagpapadyaryo ng mga tiwaling kawani ng gobyerno, subalit hindi sila natitinag sa mga ito. Sabi nila, dapat tanggapin namin ang realidad na dapat kaming magbayad sa mga pambabatas kung gusto po namin magpatuloy na magkaroon ng project sa gobyerno. Kung hindi, binabala nila na matatanggal na sa listahan ang kumpanya namin at hindi na makakakuha ng kahit anong proyekto. Hindi namin ginusto kailanman na mapasama sa ganitong sistema, pero kailangan namin magpatuloy para sa pamilya at mga empleyado namin. Halatang halata, mga kababayan, na talagang nila to na ginawa nila well designed, 'di ba? Walang timeline Isa lang talaga yung timeline nila kasi iniiwasan nabanggit kung kailan sila natuto, mga kababayan, na pumasok sa DPWH at magkaroon ng malalaking mga proyekto, 'di ba? Na kung sino yung mga congressman noon na nakikipag-usap sa kanila para makapasok dito at makakuha ng maraming proyekto. Dahil sa aming paglaban sa mga tiwaling bidding, maraming beses naming naranasan na ma-disqualify ng Bids and Awards Committee ng DPWH na hawak ng mga mambabatas na nagpondo sa proyekto. Dahil naiipit na ang aming negosyo, lumulubog na kami sa lumalaking utang ng kumpanya at peligro sa buhay ng aming pamilya. Napilitan kaming makisama sa kalakaran kahit labag sa aming kalooban. Nako po. Napilitan na mga kababayan sumunod sa kalakaran kahit na labag daw sa kanilang kalooban. Utot! Mga kababayan, meron bang labag sa kalooban na
Grabe, nakita mo yung mga sasakyan? Nakita mo yung bahay worth 666 million? Anak ng baka. Magandang umaga po, Mr. Chair at Oo. kagalang-galang na senators at miyembro ng Blue Ribbon Committee, Eto lalong-lalo na. po kay Senator Rodante Diretso Marcoleta. na, diretso na. Number 15. Sorry po. 16, paulit-ulit kaming ginamit ng mga nasa pwesto sa sistemang ito. Wala kaming magawa dahil kung hindi kami makikisama, gagawa nila ng problema ang project na na-award sa amin sa pamamagitan ng mutual termination o pagkakaroon ng right-of-way problem na parehong nagdudulot ng hindi matuloy ang implementasyon ng mga proyekto. Matapos naming manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa DPWs ang lumalapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto. Feeling victim na sila dito. Na sila daw yung biktima. Ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. O ito pa mga Ilan kababayan. sa kanila Yung mga ledger at voucher daw ay nakalahad kung anong araw, oras, di ba? Sabi doon, pero yung pagbibintang nila kay Speaker Martin, wala. Walang oras. Oh. Kasi nga hindi nila nakaharap sa speaker eh. Hearsay. ay sina Terence Calatrava, former Undersecretary of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines. Visayas. Kong Roman Romulo of Pasig City. Okay. Kong Jojo Ang of Usbag Ilonggo Party List. Oo. Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City. Kong Juan Carlos Arjo Aitayde of Quezon City. Oh, mga dati Nicanor artist. Nicky Briones of AGA Party List. Congressman Marcelino Marcy Teodoro of Marikina. Congressman Florida Robes O, of doon sila sa Blay, mga kababayan. Marcy Teodoro, congressman daw. Eh, kailan lang naging congressman si Marcy Teodoro eh? 2025 lang, mga kababayan. Ang alam ko nakalaban niya pa, kundi ako nagkakamali, si ano pa eh, si Coco Pimentel. 'Di ba? Ang nakalaban niya. Paano mo babanggitin dito si Marcy Teodoro? Sabi ni Marcy, teka lang hoy, Diskaya, mali ata kayo dahil si Bayani Fernando pa daw yung ano dati, congressman. Nako, yari ka dito. San Jose del Monte, Bulacan. Oo. Congressman Leandro Jesus Madronio of Romblon. Congressman Benjamin Benji Agarao Jr. Congressman Florencio Gabriel Bemnoel of Anwaray Party List. Kong Leo de Ode Tariela of Occidental Mindoro. Congressman Reynan Arrogancia of Quezon City, Quezon Province. Kong Marvin Rillo of Quezon City. Aha. Kong Teodoro Haresco of Aklan. Kong Antonieta Yodela of Sambuanga, Sibugay. Kong Dean Asisio of Caloocan. Kong Marivico Pilar of Quezon City. 21. Mayroon ding mga kinatawa ng ilang politiko na nakikipagtakbo sa amin upang manghingi ng porsyento kapalit ng mga porsyento ng mga proyekto. Ang mga porsyentong ito ay 25% ay ipinipilit sa amin bilang karaniwang kalakaran na wala akong kakainang tanggihan. Ilan sa kanila ay sina Regional Director Eduardo Virgilio of DPWs Region 5, Director Ramon Ariola III of Unified Management UPMO, District Engineer Henry Alcantara, DPWs Bulacan First. Dito sa akin mga kababayan, etong ginagawa nila ay para kunin ang simpatya ng taong bayan. Pero the more na binabasa mo ito, Curly, lumalabas sa akin na kayo ay mga tawag dito patronage, mga kababayan, 'di ba? Tawag dito tagasunod ng mga politiko sa kalakaran ng pagnanakaw. Kasi ina-accept nyo eh. 'Di ba? 25%. Hindi raw sila makatanggi. Pumapayag kayo. Ibig sabihin, hindi kayo biktima. 'Di ba? Kaya ka nga tao binigyan ng utak para gamitin, 'di ba? Hindi ang uten. Kaya ka binigyan ng utak para gamitin, magdesisyon ng tama. 'Di ba? Huwag lagi yung nasa baba ang ginagamit. Hindi marunong mag-isip yung nasa baba. Pag nanggigil yun, todo lang ng todo yun, kayod lang ng kayod. Pero yung utak sa taas, yun ang nag-iisip. Tama ba tong ginagawa ko? Bakit kailangan kong tanggapin? Ano ba ako sa daloy? 25% na nga. Mga kurap pala tong mga to. Ano pa ako sa kanila? Makikipag-join first? Ha?
Undersecretary Robert Bernardo, Ah. District Engineer Aristotle Ramos of DPWS Metro First, Pasig City, District Engineer Manny Bulusan of DPWS North, Manila Deo, District Engineer Edgardo Sipingol of DPWS Bulacan, Subdeo, Wait. Sir Leonardo Navarro, GP si Zenriza Ontiveros na ang pumalit kay Marcoleta sa Blue Ribbon Committee. Yes, go? Ano ba to, mga kababayan? Sorry ha, gusto ko lang tanungin. Ano ba to? Ito ba ay verified na? Baka mamaya, maano tayo dyan, ha? Pero congratulations kung siya ang uupo sa Blue Ribbon. Kahit sino ang maupo, Riza, si Ping Lacson, si Kiko Pangilinan, mga kababayan, okay lang sa akin. 'Di ba? Wag lang yung nasa minority. District Engineer Michael Rosaria of DPWS Quezon Second Deo. Karamihan sa mga kawani ng DPWS na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa Kaisaldico na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang Okay, beses na mga kababayan, may point si TJR2K25. Ang logic dyan, nagpapaiba-iba sila ng napakaraming company para lang manalo sa bidding. Exactly, mga kababayan. Iyan ay panloloko na kaagad. 'Di ba? Sila lahat ay sumasali sa bidding, kaya mas marami silang kumpanya, mas marami silang nakukuha na panalo sa bidding. Kaya ang nangyayari, mga kababayan, substandard na ang nangyayari. Kasi nagmamadali silang tapusin yun eh. Yung iba nga, hindi na nila tinatapos. Ghost project na para makasali ulit sila sa panibagong proyekto, panibagong bidding. binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. Okay? 25. Sa tuwing umiinom kami sa Wine Story sa BGC at sa Shangri-La Mall, sinasabi pa ni Kong Rillo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogrammed funds at insertion na inaaprubahan ni Speaker. Ang tao ni Marvin Rillo na si Bogs Magalong ang pumupunta sa amin para kunin ang pera sa aming opisina o sa Wine Story. Wala talaga Si yung Kong Jojo Ang timeline. naman, lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldico. Mataas ang hinihingi sa project, dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay Speaker at kay Saldico. Sa lungsod ng Pasig naman, lumapit sa That's exactly correct, Ma'am Barrio Alfresco. Habang nagbabasa siya, may coup na ginagawa sa itaas. Dito sila naisahan. Mga kababayan, they did not see it coming na meron pong coup, 'di ba? Na mangyayari. Oh. akin ang DPW's project engineer na si Angelita Garucha para kolektahin ang parte ni Kong Roman Romulo sa flood control projects noong 2022. Number 28. Pagdating ng 2025, si District Engineer Aristotle Ramos ang sumunod na nagpakilala na bagman ni Kong Roman Romulo kung saan 30% ang kanyang hiningi ay para kay Kong Roman Romulo. Sinabihan ko kay D.E. Ramos na masyado namang mataas, ngunit sinabi niya na walang magagawa dito dahil pondo ito galing sa unprogrammed funds at insertion galing sa taas. Sa ilang pagkakataon, ang mga politiko na personal na inabutan ng halaga ayon sa hiningin nilang porsyento mula sa proyekto. Ang pagbabayad na ito ay hindi naman kagustuhan kundi isang hakbang na ginawa namin dahil sa matinding panggigipit. Ilan sa kanila ay sina Kong Antonieta Yudela kasama ang kanyang asawa, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Nikki Briones of Aga Party List, Arturo N. Atayde, ama ni Kong Arjo Atayde, Kong Florencio Gabriel Bem Noel of Anwaray Party List, Kong Eliandro Jesus Madroña of Romblon, Kong Benjamin Benji Agarao Jr. Bagamat naging matinding pagsubok ang kabawasan ng pondo na nakalaan sa proyekto, pilit at matapat naming sinusunod ang bawat espesifikasyon na nakasaad sa Program of Works na nakasaad sa proyekto ng DPWH. Sinungaling ka Ito oh. Sinungaling mo, loko-loko ka. O hindi ko po pinapakyo yan ha, mga kababayan ha. Ito lang po yun oh. Kasi napakasinungaling eh. Yung kanila daw mga proyekto ay maayos. Sige nga, First Lady ang nagsabi, proyekto ninyo, palpak. Si Pangulong Bongbong Marcos, nakita, ghost project. Sabihin nyo maayos? Sir, pwede ba kitang batukan? Sa totoo lang, pwede ba kitang batukan? Mabatok nga isa lang, kotong lang, kotong. Yung naalala ko, nung bata ako, may kumutong sa akin na ganyan, di ko makalimutan, mga ka-GP. Diba? Hanggang sa lumaki ako, tumanda ako. Talagang gusto kong kotongan din yun eh.
Parang ikaw yun, boss. Nakakasiguro kami na nagawa namin ng maayos at matapat ang Big bahagi Soreta. o phase ng proyekto na na-award sa amin. Oo. Sa katunayan, hindi kami mababayaran ng DPWS kung hindi ito dumaan at pumasa sa maraming material testing na naaayon sa design ng DPWH. Ay, syempre, kaya pumasa ito, kakutsaba nyo, DPWH eh. Yung DPWH, magpipirma lang sila. O sige, inspect mo nga yun. O sasabihin, boss, okay. O sinabing okay. Yung pala, mga kababayan, ghost project pala. O pirma naman si DE. O, ayan na. Pera ninyo. Ina-assess at ini-inspect ng DPWH ang bawat proyekto base sa natapos na parte o accomplishment. Napilitan kami na i-absorb ang kabawasan na ito na nagdudulot ng maliit na kita o pagkalugi sa ilang projects. Para sa Sinungaling pagkalugi. 2 to 3% lang daw, mga kababayan. Tapos yung pera ninyo, 11 digits. Buang. Huwag nyo kaming lokohin. Diba? Sabihin ninyo, nalulugi daw sila, mga kababayan. Kung lugi kayo, di nyo na itutuloy. Kung lugi kayo, hindi na kayo kukuha ng mga project doon. Sinungaling? para makabawi, dinadamihan na lang namin ang partisipasyon sa mga projects. Taliwas sa mga lumalabas na may mga impormasyon sa publiko, hindi kailanman kami gumawa ng ghost projects. At Oy, masugid kami sinungaling. nag-i-inspect sa lahat ng aming mga natapos na projects. Ay! Handa po kaming Grabe talagang kapal na mukha, no? First Lady, sampalin mo nga ito. Natatapos daw nila ng maayos ang kanilang mga project. Di ba? Yung film heritage mo. Ano nangyari ton? Hindi pa tapos hanggang ngayon. Bumabaha sa loob. testigo ng walang pilit at kusang loob bilang state witness at sabihin ang lahat ng nangyayaring katiwalaan ng Kamara, DPWH at iba pang mga kawani ng gobyerno upang gawin ang tama. Kami ay lubos na humihingi ng tulong sa Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ng buting Chairman Senator Dante Marcoleta at kay President Bongbong Marcos para sa proteksyon at seguridad ng aming pamilya. Visit? Proteksyon? Idadawit nyo pa yung Pangulo namin? Yung Pangulo nga galit na eh, sa totoo lang. Yung Pangulo galit na dahil sa pagnanakaw. Diba? Na sinasamantala ang kaban ng bayan, sinasamantala ang kanyang kabaitan. Hingi ka pa ng tulong? Talaga naman, nagigigil ako sa'yo, boy. Nagigigil ako sa'yo, ha? Ang salaysay na ito ay kusang loob namin ginawa at walang sino mang pumilit na gawin ito. Sa katotohanan ng lahat ay nilagdaan namin ang salaysay na ito ng kusang loob at walang pumipilit. Sign, Pacific of Vizcaya, nagsasalaysay. Notaryado po. For the record, Ay, ang galing nung gumawa niyan, ha? Walang timeline, ha? Talagang sinipat-sipat muna bago ilabas. Mga kababayan, eto naman.